Alright, welcome back dito sa ating Revit 2026 and nandito na tayo sa chapter 11 at i-discuss natin yung annotations and dimensions. Okay, naka-open yung aking chapter 9, so dito tayo nag-end last time ng ating two-story project. Kaya naman isa-save as ko to ng chapter 11, punta ako dito sa File, Save As, and then Project. And then I'll type chapter 11, and then click Save. Okay, na-save na natin. And zoom in ko lang. At meron akong mga items or elements na ini-hide dito before. So, tingnan natin dito sa Reveal Hidden Elements. Ayan. Makita natin yung mga grids. Kung gusto nyong i-unhide, just select one grid. Right-click and then Unhide in View. Category. So, ayan. Pagka nag-gray out na, ibig sabihin na unhide na yon. And then, same goes with the room tag, right click and then unhide in view category. And then itong ating section view, kung gusto nyong i-unhide, select right click, unhide in view category. So yun lang muna siguro, and then pwede tayong mag-hide ng iba. Halimbawa yung mga puno, puno. Select ninyo, right click and then hide in view category. So yan, optional kasi later on maglalagay tayo ng dimensions dito, or kayo pwede nyo lagyan ng dimensions. Okay, to start, let's discuss text. So text or text notes. Pupunta ako dito sa South elevation. Pili lang ako ng isang elevation view. So, I'll zoom in and then dito ako maglalagay ng notes. At aware naman yung iba sa inyo na dito sa elevation view, nag-a-add tayo ng notes to define or to interpret kung ano yung mga materials na ginamit dyan sa project natin or gagamitin. Let's say for example, sa bubong, sa pader or sa wall, anong type ng materials yung i-apply natin doon. So ilalagay natin as text or 2D text dito sa elevation view. Okay, so I'll go to Annotate tab at dito tayo magwo-work most of the time dito sa chapter 11. Andyan yung dimension panel, detail, text panel, tag, and symbol. So, unahin natin dito sa text panel and then pwede nating i-access yung text tool, or pwede din naman sa quick access toolbar, or pwede ding i-type yung shortcut na TX. So, click ko muna yung text dito. And then, ang kagandahan dito sa Revit ay you don't have to create text style kasi meron ng predefined dito. Unahin natin dito sa may properties, you have 2.5 mm Arial. Pwede mong i-modify yan using edit type and then duplicate. Yan, pwede ka mag-type ng custom name mo kung gusto mo. So I'll click cancel. Hindi natin i-modify ngayon kasi akma naman to sa ating requirement. Arial and then 2.5 mm. So andito yung mga properties. Whenever na kailangan nating baguhin, pwede naman. So I'll click cancel. And then dito tayo sa may ribbon, we have different panel sa contextual tab. Meron tayong leader panel and then text panel. Dito by default, yung text na i-add natin ay walang leader. Pero pwede nating lagyan, halimbawa, 1 segment, 2 segments, or even curved. For example, magkiklik ako dito
And then, pwede na ako mag-type ng text notes. Halimbawa, ang type ng roof na ilalagay natin dyan ay roof shingles. Now, if you want to terminate the text string, itong roof shingles, baka pindutin nyo yung enter. So, hindi mate-terminate yun. Mag-shift lang yun dun sa next line. So, I'll press backspace and then ang best way to terminate the text string is to click outside dito. Click outside at terminated na yung roof shingles natin na text notes. Pwede ka na ulit mag-add ng another text string. So, magkiklik ako dito for example, and then I'll type roll up door, and then click outside to terminate, and then tatype ako dito. Let's say for example, lagay natin plaster finish, and then click outside to terminate. So ayan, and i-cancel ko muna or i-modify ko yung command na text. I'll click modify to cancel out, and then tingnan natin yung mga iba't ibang editing options dito sa text notes. So if you select one of the text notes, halimbawa itong roof shingles, merong mga instance properties dito sa properties palette, and at the same time meron ding mga option dito sa ribbon. So dito sa may text note mismo, unahin natin yung mga icons na nakakabit or naka-attach. We have the drag or yung move icon. Pwede nyong i-reposition yung text ninyo if you want to position it dun sa mga location na medyo madaling basahin or walang mga obstruction. And ito naman, if you want to rotate, pwede nyong i-click yan and then ida-drag nyo, halimbawa 90 degrees, and pagka lumagpas ka ng 90 degrees, ayan, mababago yung location ng words dun sa text notes natin. So kung napansin nyo, pagka 90 degrees, ang basa natin ng roof shingles ay from bottom to top. Now, if you exceeded 90 degrees, so malilipat na siya from top to bottom, roof shingles. And then, pag nag 180 degrees ka, so ganyan. And then, 270. And then, pagka lumagpas ka ng 270, ayun. Then, 360 degrees. At ang nagko-control doon, kaya madali nating mababasa, is itong nasa instance property natin na keep readable. Pagka in-uncheck natin to at nag-rotate tayo using this icon, pagka 90 degrees, okay pa, madali pang basahin. Pero pagka lumagpas na, so hindi na siya gaanong readable or madaling basahin. Lalo na kung ganyan. Talagang nakabaliktad na yung text natin or text notes. So kung gusto nating readable pa rin kahit anong rotation, kailangan lagi naka-check itong keep readable checkbox. So ayun na. Naka-rotate to 180 degrees. So ibabalik ko lang sa 360 or 0 rotation para madaling basahin. Okay, next. So alin ba yung roof shingles? Pwede tayong mag-add ng leader sa kaliwa, sa kanan, tapos curve leader sa kaliwa, and curve leader sa kanan. So, subukan natin yung leader sa kaliwa. So, click lang natin to. And meron na tayong arrow na pwede nating i-point dun sa bubong natin. So, itadrag ko to. And then, pwede natin lagyan ng elbow or pwede natin lagyan ng landing sa ibang term. Ayan. Tapos, pwede din tayo mag-add dun sa kanan or another leader sa kaliwa. So, if you want, pwede nating lagyan ulit dito sa kaliwa.
So ito, para ituro dito sa low roof natin or lower roof. So ayan na yung ating mga leaders. Now if you want to modify the arrow, kung gusto nyong madaling makita, pwede kayong pumunta dito sa edit type, and then i-shrink ko lang to ng bahagya. Ayan. Dito sa leader arrowhead, click nyo tong arrow 30 degree para makita nyo yung drop down list, and then palitan ko ng arrow field 30 degrees or maybe 20 degrees. Kayo na bahalang mamili. So if I click apply, so ayun na siya. And then click OK. And then I'll click outside to deselect. So ayan na yung magiging appearance. Now if I select the roll up door, pwede ko din itong lagyan ng leader, halimbawa sa kanan naman, and then I'll select this one at ituturo ko dito sa roll up door natin. So lalagyan ko ng elbow, and then I'll select or I'll click outside to deselect. Ngayon meron tayong ibang options na i-apply dito. Halimbawa, if I select both roof shingles and roll up door, may makikita kayong panibagong panel dito, multiple align. So pwede nating i-align sa top, center, and then or middle, and then bottom horizontally. And then pwede nating i-align sa left, sa center, and then sa right vertically. Okay, so subukan natin tong align left icon. So click natin, and then ayun, mag-a-align yung text notes na selected dun sa ating drawing, or pwede nating i-align sa kanan kung yun ang requirement, or pwede nating i-align sa gitna. So ganun. So most of the time naka-align ito sa kaliwa, parang sa mga sa mga text notes natin, kasi nag-uumpisa tayo magbasa from left to right. Okay, so iwanan natin ganito, and then I'll select or click outside to deselect, and then tingnan naman natin itong plaster finish. Yung white background na nakikita nyo ay tinatawag na masking or mask. So pwede nating palitan yon kung ayaw nating may white background, kung gusto natin yung natural background na kung ano man yung finish ng wall natin, or kung ano man yung kulay ng wall natin, yun din ang makikita. Kaya iselect lang natin itong text notes, and then click edit type, and then dito sa may background, by default nakaset yan sa opaque. Pwede nating iset yan ng transparent. And then if I click apply, so mapapansin nyo wala na siyang background. So click OK, then click outside to deselect. So ganyan na siya. Now if you want to set the background in transparent mode, ganyan yung gagawin nyo. Okay, and if you want to set the background back to opaque, so ganun lang din. Balik natin sa opaque, click apply, then okay. Then I'll click outside to deselect. Now, ang aim natin dito is lahat ng elevation views natin, lalagyan natin ng text information para sa ganun, madaling i-interpret. And then I'll zoom out. Pwede din natin iayos yung ating levels. Baka may mga obstruction, mahirap siyang basahin. Either i-reposition nyo or i-hide nyo yung mga elements tulad ng mga puno na hindi ganong kailangan. Okay? So, yun lang ang ating parang basics pagdating sa text notes. Now, mag-proceed naman tayo dun sa tags. Balik ako dito sa ground floor. And then, kung mapapansin nyo, meron na tayo before na room tag. Ayan, na-discuss ko yan before sa mga previous videos natin. At bala kong dagdagan ito ng door tags and window tags. So, umpisahan ko dito sa baba.
andito pa rin tayo sa Annotate tab. And then pupunta ako dun sa tag panel. Ito, tag panel. And then kiklik ko yung tag by category. Pwede rin naman pumunta dun sa quick access toolbar. Ayun yung tag by category. Or pwede nating i-type yung TG as keyboard shortcut. Okay, so click tag by category. And then kamukha dun sa may text notes, meron tayong mga panel dito sa modify tag contextual tab. So meron tayong host, leaders, tags, and placement. Now, meron din tayong mga instance property dito sa properties palette. And then also, pwede nating i-click yung edit type and then pwede natin baguhin yung leader arrowhead dito. So hindi siya ganong or wala siyang ganong parameter para baguhin. So meron lang tayong leader arrowhead na pwedeng i-modify dito. And also, hindi natin siya pwedeng i-duplicate. Ayan, naka-gray out yung ating duplicate button. So I'll click cancel. And para mag-tag ng doors and windows, all you have to do is click the door. Pero bago ako mag-click, i-observe ko muna kung ano yung behavior ng tag doon sa aking drawing. So by default, ang behavior ng tag is meron siyang leader line tulad ng nakikita nyo. Ayan. So kung ayaw nyo ng may leader line, pwede nyong i-click to gray out itong nasa ribbon, leader line. And then pagka-click nyo ng tag, ayan. Ayun na yung tag ninyo para sa pinto. Pwede nyo siyang i-move. Click nyo lang to and then drag to move the tag para dun sa pinto. And then dito sa bintana, click and then click. Ayan. And then isa pang pinto. Ayan, click. And then I'll press escape pansamantala or click modify to cancel the command. Now, ang ginagawa ng tag all by or ng tag by category is nire-report niya yung information base dun sa elements na itatag natin. Halimbawa, itong pinto na to. Number 1. So galing yun dito sa may instance property niya sa properties palette. Ayun, mark number 1. Now if I modify this, ginawa kong letter A and then I'll move away. So mababago din yun. So ibabalik ko siya sa 1 and then move away. So balik ulit dun sa 1. And then also galing yung mark number 1 dun sa manner of placement ng door. Halimbawa, itong door number 1 na to, ito yung kumbaga ito yung unang pinto na inilagay mo dun sa project. So ito yung pangatlo at maybe ang pangalawa natin is itong garage door. I'm not sure. Pero subukan natin. Tag by category. Then click natin. Ito nga yung pangalawa kong inad. So pwede natin i-click. And then kung gusto nyo mag-tag ng doors and windows simultaneously and then lahat dito sa ground floor, ang gagamitin niyo is itong click modify. Ang gagamitin nyo ay itong tag all not tag. Okay, so i-click natin and then makikita nyo dito all objects in the current view. Ibig sabihin, dito sa ground floor, yun lang ang maitatag natin. So pwede nyo i-click yung mga checkboxes dito kasi almost all elements dito sa Revit ay pwede nating itag. Pero ang ipapakita ko muna is itong door at saka itong window. Ayan. And then I'll click apply. Pansinin nyo, magpapopulate na ng door tags and window tags dito sa ating ground floor. So if I click apply and then okay, so ayan. So meron na tayong mga window tags and door tags. Ngayon, napansin nyo dun sa bintana siguro, puros 27 yung tag niya at meron din ilan na baka may ilang
number dyan na ma-encounter kayo dun sa inyong ginagawang exercise, ang nire-report ni tag by category dito sa 27 is yung type mark ng bintana. Ito, kung anong type siya. Kasi pag sinelect natin to, ang type nito ay 12 by 12. Pati itong bintana na to, it's also 12 or 1200 by 1200. Now, if I click edit type, makikita natin dito sa may type properties yung kanyang number 27 na yun. So, number 27, under siya ng type mark parameter. So, lahat ng window na may 1200 by 1200 type is 27 yung naka-assign na type mark. So, yun yung nire-report ni tag by category. So, click OK. And then, I'll click outside to deselect. And then, pwede nating itag yung second floor. Punta tayo dito sa may project browser and then double click second floor. Ayan. So dito, check natin kung baka may mga hidden elements. So yun, meron tayong hidden elements, yung room tag. Click nyo lang and then right click and hide in view category. And then also itong section view, select ninyo, right click and hide in view category. And then, pwede natin i-click to close the reveal hidden elements. And then, pwede na tayong gumamit ulit ng tag all not tag. Click natin. Click nyo yung checkbox para sa door tags. And then, window tags. Click apply. And then, okay. So, ayun. Meron tayo ditong window 12. Ayan. So, magkaiba naman siya ng type dun sa ito. Magkaiba siya ng type kumpara dun sa window 27 natin. So, 610 by 610 siya na fixed window. Okay. So, yun lang yung ating basic pagdating sa tagging ng doors and windows. And then, proceed na tayo dun sa dimensions. Okay, balik ako dito sa ground floor. Sa dimensions, magpapakita ko ng iba't ibang techniques or tip pagdating sa dimensioning. Kasi ang ginagawa natin karaniwan pagdating sa dimensioning ay magkiklik tayo ng mga elements. Kung naalala nyo sa AutoCAD, magkiklik tayo ng mga object snaps, di ba? Dito kasi pag nag-dimension tayo, pupunta ako dito sa may dimension panel and then I'll click aligned. Pagka nag-hover tayo dun sa mga object or sa mga elements, wala tayong makikitang object snap. Ayan o. Napansin nyo ba yun? Ayan, wala tayong object snap. So, all we have to do is magre-rely tayo dun sa mga highlighted grid lines or wall surfaces, wall center line, and pwede nating i-modify yon. And just like text notes, wala tayong gagawing dimension styles. Kasi meron ng predefined dito. Ayun. 2.5 Arial and pwede natin siyang i-modify based on our requirements. So, ganun lang. Duplicate nyo lang yung ating workflow, edit type, duplicate. Para hindi nyo ma-modify yung original. So, I click close. Pwede na natin i-apply itong original na dimension style. And then, para i-demonstrate yung manual placement of dimensions, pwede akong mag-click ng, halimbawa, ito. Wall center line. Click. And then, dito sa another wall center line sa kanan, click. And then, pe-place na natin yung overall dimension. Click. So, ayan yung overall dimension. Ngayon, kaya natin nakikita yung wall center line dito at saka sa iba pang walls kasi nakaset yan dito sa place dimensions panel yung under ng prefer drop down list. Ito. O yung preference natin. Ano ba yung gusto nating makita na
preference natin dito. So, wall center lines ba, wall faces, center of core, or faces of core. Now, if we switch to wall faces or wall center lines muna, hindi natin makiklik dito yung faces ng wall, either exterior face or interior face. Kahit mag-press tayo ng tab. Ayan. Okay? So, or pwede pala, mag-press tayo ng tab to switch between faces, center line, at saka yung even sa grids. Ayan. Ayan, press tab. Pero kung gusto nating hindi na mag-press ng tab, pwede nating iselect dito yung wall faces. So, ayan. Ma-detect na ni Revit yon. So, halimbawa, gusto nating i-dimension yung exterior face. So, pwede nating i-click. At yung exterior face dito ng wall, click. Then, pwede na tayong mag-snap dito. Meron kayong masesense dyan na parang mag-i-snap kayo dun sa certain distance. Ayun. And, ang indicator nun, meron kayong makikitang dash line na kulay blue. So, ibig sabihin yan, same distance between two dimensions. So, hindi yan pwedeng sobrang lapit or pwedeng sobrang layo. Ganun. So, kung gusto nyong palaging parehas yung mga distances between dimensions, pwede nyong sundin yung nakaset na distance na yan. Ayan. Pwede nyo i-click dyan or pwede nyo i-click dito. Ayan. So, parehas lang yung distance na yan. So, I'll click over here, yung aking overall, and then, yung distances natin is, pwede nyong baguhin din, yung tinatawag na witness lines. Etong may grip na circle na to, pwede nyong i-move yan. So, originally, nasa exterior face ng wall yan, but if you click, dito, yan. So, mababago yung kanyang witness line. Napunta na sa center ng wall. Pagka kinlik nyo uli ng isa pa, mapupunta yan sa center ng core. Ito. Kanina pala nasa grid. Ito. Pagka kinlik nyo ulit ng isa pa, ayun, sa interior face naman ng wall. And then, pagka kinlik nyo pa ng isa pa, ayun, magsuswitch siya dun sa grid lines and also, ayun, or kung gusto nyo ibalik manually dun sa exterior face, pwede nyo i-drag. Ayan. So, naibalik na natin. And ang susunod natin is paano ba mag-dimension ng gagamitin natin yung mga grid lines na to. So, simple lang din. Pwede nyo i-click yung mga grid lines. Halimbawa, itong grid lines na to. Grid A, B, C, D, E, F, G hanggang H. Ayan, yung mga grid lines. So, ipa-place natin dito. Ayan. So, na-sense na naman ni Revit yung distance na nakaset doon sa ating dimension style. So, pwede na tayo mag-click. And kung gusto nating minsanan lang yung pagkiklik ng sa grid lines, meron akong ituturo dito. So, under sa Place Dimensions panel, under Pick drop down, pwede nating iselect yung entire walls. And then, papansin nyo, pwede na nating i-click tong options. Kasi kanina, naka-individual references lang. At hindi natin pwedeng i-access yung options. So, if I switch to entire walls, options, pwede na nating i-select. Now, dito, pwede nating i-check yung intersecting grids. So, ibig sabihin nito, lahat ng grids natin na magi-intersect dun sa wall, yun yung malalagyan ng dimension. So, if I click OK, and then if I select this wall, so, ayun na. So, meron tayong same dimensions tulad nung nakikita nyo. And then, pwede pa tayong magdagdag ng wall dyan. So, pwede nating i-click tong wall na to. Ayan. And then, let's place the dimension at correct distance. Click. Ayan.
So, meron lang discrepancy dito sa gitna kasi magkahiwalay yung wall na sinelect natin dito. Pero kung isang continuous wall yan, halos parehas lang yung magdi-display na dimensions. And then also, if we want to dimension between openings ng mga bintana at saka pinto, ito, halimbawa, dito sa may kaliwa. Mula kaliwa, i-dimension natin yung mga width ng bintana at saka pinto, yung mga opening. So, balik ako dun sa individual reference and then wall faces. So, halimbawa, dito sa exterior, punta dun sa left side ng bintana, opening, click. And then, dun sa right side, click. Then, tuloy-tuloy lang. So, ganyan yung manually placement ng dimension when it comes to window opening or even dun sa door opening. Ayan. Diba? So, matrabaho. Kumbaga. Now, ang mas mabilis na paraan dyan is, kiklik ko muna dito. Ayan, click. Ang mas mabilis na paraan dyan, pwede ako mag-Control Z siguro, ano? Ayan, Control Z. So, I'll save the project. Ang mas mabilis na paraan dyan is, balik tayo dito sa Entire Walls, click Options, and then, uncheck natin tong Intersecting Grids, Openings. Now, if we check the openings, pwede tayong mamili between centers and widths. Subukan natin yung widths, and then click OK. Now, if we select this wall, so, ayun na. In an instant, madedetect na niya yung mga window openings at saka door openings. And if we add this wall, so, ganun din. Ayan. Pwede na tayo mag-place ng dimensions dito. And then, kung gusto nating ilagay yung center, so, I'll click Modify or ayan, magbabawas muna ako ng dimension. Halimbawa, bawasan natin ito. Delete. Tapos, ito. Delete din. Tapos, ito. I-move natin pababa. Ayan, magi-snap naman yun Tapos, ito din. I-move natin ang pababa. Ayan, magi-snap. So, mag-add tayo ng dimension dito. For example, na magme-measure dun sa center line ng bintana at saka pinto. So, align dimension. Click natin tong options. And then, centers naman. Click OK. Select natin tong wall na to. So, pansinin nyo kung saan nakaturo yung dimension lines. And then, isa pang wall. Ayan. And then, place the dimension. So, ganun. At, I'll click Modify. And yun lang siguro yung mga pwede nating magamit doon sa dimensioning. Kayo na bahalang mag-complete ng iba pang dimensions dito sa kanan or sa kaliwa or even dito sa upper part ng floor plan natin. Pati dito sa second floor. Ayan, kayo na bahalang maglagay ng mga dimensions. So, alam niyo naman yung workflow ng placement ng dimensions. Pwede nyo ring i-modify yung kanyang tick marks kung gusto nyo ng arrow or filled arrow po pwede. Basta select nyo lang, click edit type, and then duplicate para mag-create kayo ng custom dimension style. So, I'll click to deselect and then last na natin yung symbols. So, dito wala tayong gaanong maraming symbols. Pwede kayong mag-download at your own risk para dun sa placement ng symbol. So, symbol natin, by default, meron lang tayong center line at saka north arrow. So, try ko itong center line. Since meron tayong center line dito sa pinto natin, pwede natin lagyan ng symbol yan. Halimbawa, ito, center line. Pwede natin i-click dyan. Tapos, dito din. Ayan, center line. Click. So, yan yung
isa sa mga symbols na pwede nating i-add dito. Or pwede kayong mag-load ng family. Tapos, puntahan nyo lang yung annotations. Ito. So, annotations. Either architectural or dito sa may labas ng mga folder. Ayan. Yung center line. Yung north arrow. Ayan. North arrow 1 or north arrow 2. Diyan kayo mamimili ng mga symbols na available. So, I'll click cancel. So, itong center line, I'll click modify to cancel the command. So, nakaturo dito sa ito. Ito. So, kung gusto niyo baguhin na parehas na magre-read ng 3025, pwede niyo i-move tong witness line. Para ma-detect yung kanyang center line. Okay, so ganun lang. Move nyo yung witness lines para ibahin yung position ng mga dimension lines natin. Okay? And that concludes our chapter 11 dito sa annotations and dimensions, and hopefully panoorin nyo pa rin yung mga previous videos natin and then yung mga upcoming videos. So, i-skip natin yung isang chapter dito sa Revit 2026, yung chapter 12. And magpo-proceed na tayo sa chapter 13, which is papunta na tayo sa 3D visualization. Okay? And thank you very much and see you on my next video. Goodbye.